Hello. Hello po, PPJ. Magandang umaga kung nasa Pilipinas ka. Magandang umaga po. Nasa Pilipinas. Anong pangalan? Kali po. Spell. K-A-L-I. K ba? K? K po. Spell it as like you pronounce it. Kali. Ilan taon na si Kali Kali? po. Ilan taon na si Kali? 4-2 po. 42? Opo. May edad ka na pala, no? Ako hindi ko alam pakiramdam ng 40s. Asa ka ngayon, Kali? Isabela po, Papa Jack. Isabel. Ilocano ka? Opo. Pero tama yan. Wara-wara kayo na yun. Sungarad. Anyways, Kali, anong ginagawa sa buhay ni Kali? Ito po, dito lang po. Magninegosyo. Ano negosyo mo? Simpleng negosyo lang po. Meron naman po kaming, maliit lang po kasi bayan namin sa totoo lang. Sa part ng Isabela. And kilala naman po kung ano yung business namin dito. Which is, kung po siya, Papa Jack. Sa totoo lang, ihaw-ihaw and restaurant. Parang ganun po. Iyaw-iyaw tsaka? Restaurant po. Parisan. Opo. Ang haba ng intro mo, sasabihin mo rin pala. Ang dahil mong sinabi. Sige, Malalaman po nila, Papa Jack. Lalo kung alam nila yung... Anyways, may asawa ka na? Meron po, Papa Jack. And separated. Adi wala kang jowa ngayon? Meron po. Pero wala na. Parang ganun po. May asawa ka, naghiwalay, nagka-jowa ka, pero wala na rin? Opo. Gusto niyo po ikwento ko para... Sana. Gusto mo maglatag ako ng card, hulaan na lang kita. O ikwento mo na lang. Ikwento mo na lang kaya. No? Sige, Papa Jack. At medyo mahaba po kasi. Pero I will make it short. Married po ako. Pero meron akong 2 anak. Marriage namin. 2 lalaki po. Okay. Ilan taon na yung panganay mo? Graduate na po. Maaga po tayong, alam niyo na. Sige. Okay. Opo. And dumating po sa point na naghiwalay kami, which is nasa UAE kami. Galing ka na UAE. Andun kayong dalawa kayo mag-asawa. Yes po. Doon na rin kayo naghiwalay. I was there parang 10 years po ako nandun. Okay. To be exact, opo. Okay. With her. Opo. Marriage. And then, hindi naman po ito yung dapat kong i-ask sa inyo. Gusto ko lang malaman nyo kung paano po nagsimula. Kaya ako nakwento. Opo. And then, dumating sa point na, ayun po, hindi naging maayos yung both side. And hindi ko naman po inisip na kung sino may mali sa amin. Siguro parehas na lang po para to be fair. And dito lang din po kasi sa amin siya eh. Halos walking distance lang po yung bahay nila. And which is may sarili na po siyang pamilya. Naka-move on na. Okay. Opo. Pero still, we have the papers and all that. Kasi ang hirap naman po sa Pilipinas. Alam niyo naman po yung sitwasyon regarding po sa... Totoo. Opo. Sa separation. Hindi naman po tayo kandyan. Dahil kung nasa part ka lang po na ang pamumuhay mo is the middle class siguro. Tama. Hindi niya po may afford. Or something ganyan. So, dumating pa sa punto na naging okay naman ako kami. And then, eto na po, to cut it short, dumating na po sa point na after her, there is one came
Which is siyempre, sabihin sa sarili natin pag may dumating na ganyan na you don't expect, sabihin mo na eto na yun. Baka ito na yung mga kasama mo Okay. for the rest of your life. And unluckily, same thing ko ang kinahinatnan, which is not one, but two. And this is last for like 2 years, Papa Jack. For each relationship that Okay, wait lang. Naguguluhan ako sa English mo. sige, Naguguluhan Papa ako. Jack, at medyo mahina ako dyan eh. Ba't ka nag-i-English ko? Hindi, medyo... Wait lang. Sa madaling sabi, Huwag nakadalawang... lang po malalim. Wait lang. pero Wait sa lang, mga- wait lang. Nagkaroon ka ng dalawang jowa, tama? Opo, after my marriage. After nung yung napangasawa, nagkaroon ka ng dalawang jowa, naghiwalay din kayo, tama? Opo. At same na dahilan kung ba't ka naghiwalay. Ano ba dahilan? Ba't ka naghiwalay ng mga yon? Yung una, Papa Jack, sa totoo lang, is married din po siya. And naghiwalay din po sila. Okay. Pero not in papers po, Papa Jack. Which is the same thing with me. And then, dumating po sa point na kwan po kasi siya eh. Breadwinner po siya ng family niya. And she's a nurse. Nagkakilala rin po kami sa UAE. Okay. And dumating pa Jack sa point na, alam mo yun, mag-apply siya sa ibang bansa. Alam mo yun, to get more support from her family. Kasi wala na po siyang father. And siya yung panganay, Papa Jack. Parang gano'n. Ito yung una. Ito yung unang girlfriend. Tama? Papa Jack. Okay. Okay. And hindi pinalad, Papa Jack. Dumating sa point na... So, wait lang. Sa parang- abroad mo rin nakilala to? Opo. Okay. Oo, tapos? Hindi pinalad, Papa Jack. So, dumating kami sa point na yung parang namili siya. Kung uuwi siya sa akin or pupunta siya doon sa ibang bansa para makatulong sa pamilya niya. Okay. Parang ganun po yung naging cut in short, Papa Jack, kasi mahaba. At hindi siya yung dapat kong tanungin sa'yo. And, hindi ba yon? Anak ng pusa. Ba't mo kinikwento? Hindi pa pala yun, yun. Hindi to, para maintindihan niyo lang, Papa Jack. Okay. 42 na po kasi ako, Papa Jack. So, medyo, alam mo na, may mga pinagdaanan tayo na... Ikaw lang, huwag mo isama. Sasama mo pa ako sa pinagdaanan. Sa bagay, 26 ka pa lang pala, Papa Jack. So, okay. Fresh ako, fresh. Kasi naririnig ko araw-araw yan. Okay, naghiwalay kayo. Iba pinili niya, nagkaroon ka ng panibagong girlfriend. Tama? Which is dito na po sa dito na, sa lugar nyo na. Opo. Okay. Pero hindi pa rin po ito yung itatanong ko sa inyo. Hindi pa rin. Haba ng suspense na to, ha? Tapos? Ngayon kung matatagal lang ka pa dyan, kakat ko na. Doon na tayo sa rekta. Hindi. Pahabain mo. Okay lang. Okay, hindi. lang. Pahabain mo. Nag-e-enjoy kami dito. May 3, 4, 5 pa to, Papa Jack. Hindi lang, okay lang. I have all the time in the world. Puyatin natin lahat ng mga nanonood. Hindi. Sige. Hindi naman po tayo ganun ka. Pero which is all, dumating naman po sa akin na, to be honest, seryoso naman po. Sige. And I'd never cheat. Tama ba yung English ko, Papa Jack? Medyo mali, pero nag-gets ko. Kasi mahirap naman plastikin kita. Sabihin ko tama, pero hindi naman. Maintindihan ko. Pero nag-gets ko. Never ka nagloko. Okay. Apo. Tama, never ka nagloko. Nagloko. And yun nga po, hindi naman ako nagloko. Each of the relationship na dumating po sa akin. Gets yan, gets. Apo. Okay. Itong kinakwento ko, Papa Jack, which is taga dito rin sa amin. Medyo may kalayuan siguro pag dinahin mo naman.
mag-spend ka siguro pag nag-motorcycle ka, yung single, which is like 30 minutes siguro. Mga Ay, medyo, ganun. medyo malayo yan Mapupunta sa mo siya. probinsya. Ang 30 minutes sa probinsya, malayo na mararating mo kasi walang traffic eh. Ah, tama. Okay. Then, ayun, nakilala ko sa... Saan po kasi yun, Papa Jack, nakilala ko siya sa social media. Yung parang dating app, something, Facebook yata. No, hindi ko nagkakamali. Sige na, yung basta nakilala mo dating online. app. Oo, sige. Sorry. Mm. Andun. And then, dumating kami sa point na, okay, nag-meet kami. Mm. And then, sinabi ko lahat sa kanya na ganito ko, ganyan. Ano yun? Ano yung ganito So, ganyan? Ano yung sinabi mo? I mean, I am married, pero hiwalay po ako. Okay. Kasi ako dumating sa point, Papa Jack, na makikipagrelasyon ako na, alam mo yan, yung dating sa point na later on malalaman ng babae. So, gusto ko from the very start, alam mo, para alam ko kung ano yung gagawin ko. Kung tatanggapin ba niya or willing ba siya or something. Oo, para alam mo. To be honest, Para tsaka dapat, tsaka ano yan eh, kumbaga day one basics yung mga yan eh. Dapat unang araw sinasabi mo yung katatayuan mo na yan. Hindi dapat nililihim yan. Ganun kasi ako, Papa Jack. Then, ayaw kong dumating sa punto. Pero ito kasi nangyari. To cut it short, Papa Jack, umabot din kami ng almost 2 years. Ba't kaya naghiwalay? Kwan, Papa Jack, which is doon ako natutulog sa family niya pag may, yung alam mo yun, nagninegosyo ko rito, which is may 1 day off ako sa sarili kong negosyo at pahinga. Gusto ko pagpahinga ko, andun po ako. So, tanggap ako ng pamilya pero hindi ko alam na yung pamilya is, hindi naman, sorry Papa Jack, tinago niya sa pamilya niya na yung pagkatao ko. Okay. Nag-gets siya po. Nag-gets ko naman. Na dumating po sa point Hindi na parang... Hindi niya sinabi sa family parang niya na... inadapt ko na dahil... Hindi niya sinabi sa family niya nakasal ka pa. Tama? Ako. Na parang inadapt ko na lang dahil yun ang gusto niya. Dahil sabi niya sa akin every time na may time para malaman nila wag muna ngayon kasi may high blood yan dalawang magulang ko. Ayaw ko naman yung... Pero nagtataka ako pa ba kasi ako mature din na ako. Bata po sila eh. To be honest. So, nag-iisip ako. Kaya lang, lagi ko sinasabi, ba't di mo sabihin? Okay. Which is kung ano man ang consequences na, alam mo yun, yung dumating ko anong decision nila, kung talagang gusto nila ako, which is pinakita ko naman po sa kanila, na mabuti ako para sa anak nila. Tinutulungan ko po yung anak nila kung ano yung negosyo niya. Alam niyo po yan, bumabiyahe ako. Pag may problema, may sakit yung magulang niya, andun ako para sa kanila. Kahit 10 oras ng gabi, Papa, pumotorin ko yan, dadalang ko ng gamot ng magulang niya pag may sakit. Alam mo, dumating ako sa puntong gano'n. Papa, alam mo yung totoo, pure love talaga. Yung pagka may dumating sa relasyon niya si Papa. Iba yung pinapakita ko sa kanila. Hindi lang sa babae, hanggang sa pamilya niya. Okay. So, paano nila nalaman nakasal ka pa? Kasi yun ang dulo nito eh. Paano nila nalaman? Ganito po kasi nangyari, Papa Jack. Dumating sa point na nung naging kami po pala, meron po siyang boyfriend. Nung naging kayo, may boyfriend pa siya? Meron po. Hindi ko alam. Tinago niya sa akin. Ano yan? Iniwan din niya eventually or habang kayo kasi sila pa rin? Naging sila. Sila po yung kinasal. Ha? Ako yung parang almost 2 years, Papa Jack, na on and off, pupunta ako sa kanila almost every week. Andun ako. May times pa nga po, mag-stay ako sa kanila ng almost a month or a month. Nasaan yung boyfriend niya? Paano naitago yun? Tinago po niya na seaman po yung boyfriend, which is siyempre, at saka single po kasi. So, pinagsabay niya kayo? Dumating po sa punto na yun ang inisip ko dahil nung nalaman ko. Kaya nga po ako nagalit. Dumating sa point na gustong-gusto na ako ng tatay eh. Kasi yung tatay sa totoo ng Papa Jack, mahal na mahal ako noon.
every time kasi siya yung kausap ko sa gabi, basta andun ako. May konting kwan kami. Retired sundalo po yun, yung papa niya. And yung mama niya po ang medyo may problema kasi ako kasi nung time na parang nararamdaman ko na alam mo yun, nag-iba na yung trato sa akin. Hindi pares nung first time na pumasok ko sa pamahay nila. Is malaking pinagbago pa pala. Dumating pa sa point na yung pamangkin nung girlfriend ko that time is sabi niya, Tito, nag-iba na yung ugali ni mama, sabi niya. Mama po kasi tawag niya doon. And every time na pupunta po kayo dito na wala na kayong regalo, ang dami lang sinasabi sa inyo. Yung parang nagbago po. Which is parang nakon naman ako. All my life, Papa Jack, alam mo yun, yung time na yun, kasi ako, binibigay ko ng todo. Sa totoo lang. Sinasakripisyo ko lahat, sabi ko nga. Which is nakikita yan kahit ng mga magulang ko. Dinadala ko siya dito, Papa Jack, which is welcome siya. Meet niya yung dalawang anak ko. Every occasion special dito sa bahay, nandito po siya. Ang pinagtataka ko lang, ayaw niyang matulog dito. So doon ako nag-start na parang magkaroon ng red flag. Red? Red flag po? Tama naman. Red tag ang dinig ko. Bulol kasi Papa Jack, pasensya na. Tala mo na may boses. Hindi, bungol din ako. Tumatanda na tayo. Game. And ayun, dumating sa punto na nalaman ko nga po na gano'n. Yung ba, inubos ka nga Papa Jack. And after nung nangyari na yun, bigla na lang na parang nag-decide yung mother niya saka siya na niloloko ko daw. Parang dumating sa point Papa Jack na alam mo yung babae is nagsabi sa akin na hindi ko raw pinaalam sa magulang niya na married ako. Yung parang nabaligtad ako Papa Jack na alam niyo yung feeling na kung naintindihan niyo po sana ibig ko sabihin. So, wala akong magawa. Alam mo, nung nagpunta kami noon, sinama ko yung parents ko. Nagpunta kami one night dahil, ayun nga, hindi na magkaintindihan dahil gano'n sinasabi ka ako. Hindi po ganyan ang nangyari, sabi ko sa magulang niya. From the very start po na nakilala ko yung anak niyo, alam niya na po kung anong katayuan ko. Siya lang po ang nagpumilit magtago, sabi ko sa kanya. Na ang lagi niya pong sinasabi sa akin, may time para masabi natin yan sa magulang ko. Huwag muna ngayon. Then, dahil mahal ko siya. Respeto ko po kung ano yung sinasabi niya sa akin. May tamang panahon at sasabihin ko din. Hindi ko alam. Yun nga, nung nalaman ko po dahil talagang meron po pala siyang parang pinagsabay kami. Yun. So, ayun po. Doon po nag-end yung parang... And then, Papa Jack, ito po, mas worse siguro dahil may involved po dito na bata. Which is yung bata, Papa Jack, is napamahal po sa akin, Papa Jack. Bata? Anong bata? 1 year. Anak po ng girlfriend ko. Nung naging girlfriend ko po siya. Ano naging girlfriend mo siya? Single mom na siya? Yes po. Ito na po yung final. At nandito na po yung question ko siguro, which is baka dalawang question or kasi na-involved na po yung parents ko. And marami po nangyari Papa Jack kaya pagpasensya niyo po kung medyo mahaba. Okay lang, sige lang, tuloy mo lang, go. Dumating po ito, hindi ko rin po inasahan kasi may time lang po na parang magbabarkada po, nag-out kami from Cagayan. Ay, walwal, ganun lang po Papa Jack. Suddenly, dumating sa point na parang kumain kami sa isang fast food, ayoko na lang po banggitin. Drive-thru, siya yung nandun sa maganda yung love story namin Papa Jack, sa totoo lang
Kaya lang hindi maganda yung kinalabasan. Which is, alam niyo naman po, nangyayari talaga yan. Tanggap naman po. Pero kasi may involved ditong bata. Kaya parang nahihirapan ako. And to be honest, Papa Jack, bukas kasi in-invite ako nung mother niya sa Cagayan. Nasasama ko yung bata. Kaya medyo mabigat po. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kaya gusto ko po ng kanya. Kasi sa totoo lang, Papa Jack, wala ko ibang nakakausap. Meron lang ako isang friend na nakausap from elementary na kabatchmate po namin. Nag-iisa lang po na pagsasabihan ko. Nasa Dubai po siya ngayon. At malaki rin po yung naitulong niya sa sitwasyon na nararamdaman. Almost parang, alam mo yun, Papa, dumating ka sa point na umiiyak ka na halos almost every night. Tapos, alam mo yun, to be worse yung parang gusto ko lagi para makatulog. Iinom ako. Ito po yung kwento, kapag ako. Na-meet ko po siya sa isang food chain from Cagayan. Hindi po inaasahan. Pero teka lang, di ba dapat nauna mong kinuwento yan, yung pagkakakilala nyo? Opo, Papa Jack, pero itinang ko lang po na yung nag-jump lang po ako sa counter. Okay. Kasi baka mapagpalit ko Magulo, no? Sorry, Papa Jack, kung baka magulong ka. Then, pwede ka lang po magtanong at ipilitin ko pong ipaliwanag ng maayos. Hindi, matalino ako. Kaya ko intindihin to kahit magulo. Huwag mo akong ginaganyan. Okay ako dito. Sa bagay. Alam ko yan. Dahil from 10 years ago, nakikinig na ako sa'yo, Papa Jack. Kilala na rin kita kung paano ka sumisigaw nung araw. Sige, tuloy. Ayun po. Salamat. At kahit paano nakakatawa na ako ngayon, Papa Jack. And may times naman, alam mo yun, masaya ako. Pero most of the time, alam niyo po yun, ang kausap ko, yung bata. Kasi, which is pati yung family ko dito, Papa Jack, na apektuhan na sa sitwasyon namin. Then, ito na po, kwento ko. Ayun, akala ko ito na rin yun dahil alam niyo naman po pag magulang, mga parents, no? Dumating sa point na wala po ako dito ng ilang araw. Akala nila kung ano nang ginawa ko. Then, dumating sa point, tumawag ako ng messenger po, video call. Okay. Nagulat sila. Sabi ko, may girlfriend na ako. Ako. Natuwa sila kasi nung nakita nila yung babae, which is, kasi kilala ko yung magulang ko eh. Alam ko ang tingin pa lang nila eh. Kung gusto nila, paano sila magsalita. Alam ko kung naintindihan niyo yung ibig sabihin kapadakan. Oo naman, ba't mo kino-confirm? Mukha bang mahina ako umintindi? Magaling nga ako. Lalo pag gantong oras. 12:46. Naku, hindi mo kaya to. Sorry ba to? Ayun. Game. Sabi nila, okay, iuwi mo na. Kasi yung parang gusto nilang, hindi ko alam, yung feeling ng magulang na, which is may apo na sila, pero baka day 1 more, parang ganun po. And then, okay. Then, inas ko po yung GF ko that time na, okay lang ba? Sama kita pa uwi. Sa Isabela. And then, nag-agree naman po siya na, okay. And then, inuwi ko po siya. Nagustuhan po siya ng magulang ko, to be honest. Okay. And then, time comes po na nakausap ko rin po yung sa side niya, yung parents niya. Kasi yung mother niya na lang po sa ngayon yung, andyan kasi broken family din po siya. Yung father niya is nasa Switzerland, nasa New Zealand po. And may family na po yatang iba, parang gano'n. Pero nakakausap ko rin po. Sa chat. Kasi ako, open po ako, Papa Jack. Pagka may naging relasyon ako. So, yun, tinanggap naman po nila ako. Kasi kahit pa paano, siya naman po is single mother. May dalawa po siyang single mother.
Opo. Ang dinig ko May dalawa po signal siyang anak. ang dinig ko signal mother. Ha? May antena siya? Medyo mahina lang po yung signal dito, Papa Jack. Kaya Sabagay. baka yan ang dinig niya. Baka. Tuloy, kaya natin 'to. Ayun. Kasi nasa buho lang po dito sa probinsya yung... Sige, tuloy mo na yung kwento mo. Sige na, router. tuloy mo na yung kwento mo. Go. Sige po, Papa Jack. Ayun po. Dumating po sa point na, alam niyo yan, sabi nung sa side ko, kasi which is magkakasama kami ng parents na sa bahay namin. Then may sariling negosyo yung mother ko sa kabilang side. Then other side is yung negosyo ko pong sarili. And nag-agree kami ng magulang ko na okay, kung diyan ka magiging masaya anak, kunin mo. Sabi ko sa parents ko, meron po siyang 2 anak. Okay. May dalawang anak. Dalawa ba anak niya? 2 po, pero isa lang po yung nasa akin ngayon kasi yung isa is which is nandun sa Cagayan. Kasi kanina sabi mo isang anak lang eh. Apo. Then, hirap. Kaya natin to guys. Mahirap Papa Jack. Mahirap talaga. Ayun po. Then, sige. Kaya naman, Papa Jack. Kaya. Kung sa simpleng buhay naman, gaya ng sabi ko, ako is may edad naman na po ako. Kasi siya po kasi is nasa 29 pa lang po. And hindi ko alam kung ano pong nasa isip niya pa. And parang kagagaling niya rin po kasi sa isang relasyon. Yun ang dinig ko sa side niya nung medyo naging close na ako. Like sa mga kapatid niya. Parang gano'n. Doon ko nalaman yung sitwasyon niya. Then okay ka. Malay natin. Yung dito na maging okay. Ako kasi doon naging parang battered siya eh. Yung parang sinasaktan siya. Dumating pa sa point na nagpa-medical kami dito, Papa Jack. Pero hindi naman natuloy yung demanda. Parang gano'n. Then tinulungan ko siya sa lahat ng bagay. Okay. Ngayon. Then eto na, nung inuwi ko na, Papa Jack, napakaganda dahil yung business ko is marunong siya, Papa Jack. Kapangpangan kasi marunong siya yung negosyo eh. Lalo kainan, Papa Jack. Ang laki ng tulong niya, tapos tiniwala ko lahat sa kanya, Papa Jack. Kasi ako, sabi ko nga, magtatrabaho ko kasi gusto ko lang, alam yun, maging masaya ako. May makasama ko sa buhay. Dahil dumating na ako sa point, Papa Jack, na alam mo yun, sa edad ko is, ano pa bang hanapin natin? Ibig sabihin, yun na lang, love, then mabubuhay tayo, kako. Hindi naman sa, kahit na hindi sa marangyang pamamatan, pero makakain natin ang gusto natin kainin. Parang yun ang Papa Jack. Then, okay. Year passed. Maganda naman po yung, okay naman po dito sa side namin. Pero, ito na po yung isang parang hindi ko na gusto nangyari dahil dumating sa point na parang hindi ko alam na nalaman ko na lang sa kasama namin yung, ibig sabihin, Papa Jack, meron kasi kaming isang kinuhang kasama na babae dito sa negosyo. Na dumating sa point na kasi ako very close ako sa mga kasama namin, which is pati magulang ko, dahil halos nandito lang po kami sa compound eh. So hindi may tatago na talagang kami open kami sa mga tao namin, minamahal namin yan, ganun po yan eh. Bigla na lang po na parang unang nakaalam is yung mother ko na sinabi nung kasama namin na meron po siyang lalaki na hindi ko naramdaman throughout nung kami dahil wala eh. Hindi ko alam kung napakagaling niya ba o ano. Pinagtiwala ko lahat sa kanya, which is hindi ko alam, Papa Jack. Kasi ako pag nagtiwala ko sa isang tao, ino-open ko lahat yung sabihin. Basta ako magtatrabaho ko, ikaw na bahala sa lahat ng gastos natin. Ikaw na bahala mag-budget o ano, something yung dahil. Yun lang ha, kasi ang hindi ko lang sa akin is yung may pagmamahal. Dahil nanggaling na po ako sa relasyon na gaya ng nasabi ko, na kwento ko po kanina is
ilang relationship na rin po na hindi naman pinalad. So, ayun po. At dumating na po sa point na, alam niyo, yung nagalit na po yung mother ko after that. Dahil na-confirm po nila na totoo. Na dumating po sa point na pati yung kasama namin na nasa negosyo namin is isinasama niya pa doon sa Di ba hotel kanina po. nasabi mo na kinasal na sila? Kinasal po sila ng hindi po, yan po yung pangatlo ko para may marriage. Iba to, iba to. Ito po kasi, pang-apat na po ito kasi yung simula po sa marriage yun, iba na po ito. Iba po Hindi, yung ito nga yun. kinasal po sa sim. Ito nga yun. Ito yung, hindi, kanina banggit mo kinasal na. Wala pa, hindi Ay, po, wala po akong nabanggit na kinasal. hindi, yung sa Siman, oo. Hindi Sa siman po yun. okay. Hindi ba sa, okay. Opo. Naku, babagsak ako sa exam, ha? Oo. Opo. Okay, sige, tuloy natin. Kaya natin ito mga kaibigan. Hindi makulit dyan. Ayaw mo papadyak. Dumating sa point na, alam mo naman, pag nagalit na ang magulang, which is lalo pag nanay, alam niyang pinaghugutan niya. Which, bakit mo niloloko yung anak ko? Yun eh. Yun ang takong papadyak, di ba? Dahil, mother, parang, siyempre, pagmamahal ng magulang, ba't kailangan mong gawin yan? Which is, yung anak ko, sinabi sa'yo lahat, ginawa ang lahat sa'yo, pinagkatiwalaan ka, bakit ginawa mo yan? Mhm. And then, dumating ko po sa point, papadyak, na para maging komportable ang pamumuhay namin, naglabas din po ako ng sasakyan. Pinagkatiwala ko rin po sa kanya. Nakapangalan sa kanya. Hindi naman po sa akin. Okay. Paano pinagkatiwala? Pinagtiwala ko po sa kanya. Siya po yung, alam mo yun, nakipag-usap sa, ano pong bang tawag doon? Sa, parang agent ng, yan, alam na. Okay, nag-gets na natin yan. Tapos, Apa. yun lang, okay. And then, Sige. dumating po sa point na, alam mo yung papadyak yung, after like 5 months, nagulat kami, bigla na lang pumunta dito yung mga taga doon sa dealership ng sasakyan na kukunin na daw nila. So hindi na babayaran monthly? Iyon po, papadyak, exactly. Ay, di nawala yung kotse nyo? Papo. Ilang buwang hindi Hindi ko nabayaran? alam, pinagtiwala ko sa kanya. 5 months pa. Pero nagbibigay ka mabayad sa kanya? Oo, papadyak. Kasi yan naka-budget siya. Which is kasi ang negosyo ko dito kahit pa paano papadyak. Kaya. Kumbaga, sustainable Hindi dapat naman kung po, binayaran ng tama. Oo. Gusto ko lang maging, alam mo yan kasi medyo bata pa siya eh. May times na nakikita ko gusto niyang pumasyal sa ganito, pumasyal sa ganyan. So, nag-decide ako na why not. Saka unang-una ako, yung mga magulang ko which is may edad na. And nasa probinsya kami. To be honest, papadyak, para sa kanila at saka sa magulang kung tutusin dahil gusto ko rin may pasyal sana yung magulang ko lalo pag may occasion sa amin kahit paano, kahit sa mga katabing bayan lang, kakain ka doon, mga food chain na kilala, mga ganon. Yan lang naman po eh. Ang simpleng buhay lang naman ang gusto ko. Na medyo maging komportable naman, hindi yung mag-arkila ka pa ng tricycle, ganon. Alam mo yan, pag umulan, basa kayo, dumating sa point na, siyempre, gusto mo naman din yung komportable kahit paano, kahit sa simpleng pamamaraan, simpleng buhay. Hindi ko naman po sasabihin na kayang-kaya namin maglabas, pero which is first po yun na parang, okay, papahalagahan ko to. Anak ko nga po, kahit paano, nagpalisensya ka agad dahil nagpaturo sa akin magmaneho. So, maraming nasaktan sa nangyari na yung papadyak kasi hindi namin na-expect. Kasi hindi ko alam bakit gano'n ang ginawa. Marami pa. May mga dumating pa po sa point na... Kailan kayo naghiwalay?
To be exact, Papa Jack, nung talagang kinat ko na yung communication namin, halos this month lang po. Dahil nalaman mo na nga na meron siyang di ba? Hindi na rin po yun. Hindi pa po yun. Sa totoo lang, Papa Jack. So nung nalaman mo na meron siyang Ah, ibang boyfriend pamaliban sa'yo, hindi ka pa rin nakipaghiwalay noon? Eto kasi kwento, Papa Jack, ano? Ha, hindi pa ito yung Hindi ko kwento? alam kung may... hindi ko po alam kung maintindihan nyo dahil Maintindihan meron po ko, kaya kasing bata namin na to. involved. Ano na? Sige po. May bata po kasing involved na dumating po kasi nung sinundo ko yung sila, which is 1 year old pa lang po yung bata, 1 taon pa lang po. Papa Jack, kahit sino naman, di ba? Pag dumating sa point naman na, alam mo yan, lumaki sa bata, ano bang mararamdaman mo? Siyempre mapapamahal ka. Mm. Nadating ka sa point na, alam mo yun, yung dating na parang tinuturing ko ng dugo ko na, Papa Jack. Sa totoo lang. Kumbaga, may attachment ka na sa bata. Oo. Opo. Doon sa isa, kasi yung isa naman po kasi, madalang ko lang po siyang makasama, which is parang special occasion lang po, gano'n. Pagka, Sige, tuloy mo na yung kwento. Oo. Mm. Ngayon dumating sa point, Papa Jack, na alam mo yun, yung parang, ito na yung worst na sana ayoko sanang mangyari, pero dahil sa mga nangyari nga po, siguro nararapat. Nagalit po yung parents ko, which is parang pinalayas na po siya rito sa amin. Ngayon, hindi ko alam ang gagawin ko, Papa Jack. Nagdi-deny pa rin siya sa akin. Sabi niya, Wait lang. ka ba sa mga Wait lang. Wala na siya dyan sa bahay ninyo. Wala na po, Papa Jack. Kasama niya yung anak niya, tama, umalis. Hindi po. Naiwan po sa akin. Ibalik mo yung bata sa kanya, kidnapping yan. Tapusin niyo lang po yung kwento, Papa Jack, at maintindihan niyo po. Kasi ako, marunong naman po ako sa mga ganyang bagay. At sabi ko, dahil gaya nga na napamahal din po yung magulang ko sa bata. Which is binibigay naman po nila lahat yung kwan. Kaya hindi naman po namin iniisip na ganun pa yung gagawin nila. Which is pwedeng mangyari, Papa Jack, yung gaya ng sabi mo. Pero hindi nila mapuprove siguro kung dumating man sa point na yun. Dahil unang-una kilala rin po ako ng magulang niya dahil from the very start, naging honest po ako sa side nila, sa mga kapatid niya. Open po ako. Kaya hindi po ako takot kung ano man po yung sinabi niyo kanina. Then, ayun nga po, dumating sa point na pinalayas po siya dito. Then, umalis po. When pumunta na po siya sa side niya, sa Cagayan, na ayun po, todo deny siya. Nag-uusap kami, ganito, ganyan. Punta mo naman kami dito ng bata, ganyan. Napuntahan ko daw po kasama ko yung bata sa kanya para makakita niya na talaga sa totoo lang, sabi niya wala nangyaring ganyan. Nagsisinungaling po yung kasama naming nagsabi po sa mother ko. Which is parang, hindi ko alam, naguguluhan ako, Papa Jack, na hindi ko alam kung sino paniniwalaan ko eh. Kaya dumating ako sa point na parang nag-stay po. Sabi ko, sige, sabi ko, nagpakatanga na yata ako, hindi ko alam, Papa Jack, kung ano. Sabi ko sa kanya, okay. Then, hindi po kami nag-iwalay that time. Pero hindi na po siya pwedeng makapunta dito dahil sa galit niya po sa side ko sa mga nangyayari. And then, napag-agreehan po namin, Papa Jack, na mag-abroad siya. Magtulungan kami kung anong matutulong ko sa kanya. At sabi ko, para makabalik tayo, or siguro, Ano ba yung totoo? Kali, ano ba yung totoo? May iba ba siyang lalaki o wala? Kasi naguguluhan na ako sa kwento mo eh. meron siya, Papa Jack, pero ang alam ko is parang, kasi mahirap ka po kasi, ang pangit naman sabihin sa akin, Papa Jack, hindi niya naman naging seryoso yung mga yan. Yung parang gumaan lang, mga kabats niya, ganun. Which is wala naman... Pero sa madaling sabi, wait lang. Sa madaling sabi, nanlalaki siya habang kayo. Papa. Ilan yung lalaking involved? Sa pagkakaalam ko, Papa Jack, is dalawa.
Ano, nakakasex niya yung mga yon? Yun nga po ang hindi ko alam. Pero Hindi mo tinanong? dumating nga po sa point. Tinatanong ko pero syempre po, sa relasyon mo sana po sasabihin sa'yo. Hindi din niya po na Pero minimit niya yung mga Wala lalaki po. na yon? yun po ang sabi nung kasama namin sa trabaho. Hindi. Ibig sabihin yung Yung tinanong mo siya, minimit niya yung mga yon? hindi daw po. Pero ayon nga po sa sabi nung kasama namin dito, is sinasama daw po siya sa motel. O, di nakikipag-sex Na siya sa wala iba naman- habang kayo. Wala naman po daw nakikita yung kwan. Pero bakit pupunta siya sa motel, di ba? Parang gano'n. Nagpapatid po siya sa motel. Pero umaalis din po. Pero sabi ko nga, hindi naman tayo panga. Sabi ko, hindi naman ako panga. Pero ayun nga, dumating sa point na wala daw, nagpapahinga lang daw. Pero ayun, nagpakatanga na lang siguro tayo. Nagpapahinga siya kasama ng ibang lalaki. Siguro po. Yun na yun po. Hindi. So, which is Huwag mo parang- akong sagutin ng siguro po. Yun na yun, Papa Jack. Sige po. Sabi ko sa inyo para hindi natin pag-usapan lang ko. Hindi. Kasi yun ang una yan. Gusto Yan kong... din naman ang pumasok sa isip ko. No. You have to follow my lead. Magulo na tong kwentuhan natin. Follow my lead. Sa madaling sabi, sa loob ng 2 taon na magjowa kayo, sa pagkakaalam mo, may 2 lalaking involved sa buhay niya habang kayo. Opo. Wala tayong pakialam kung fling yon o seryoso niya. Ang point dito, meron siyang nakakasex na ibang lalaki habang kayo. Opo. Okay. At okay lang sa'yo yon. Ako naman kasi Papa Jack. Sa totoo lang. Mamaya mo na ako bigyan ng mamaya na yan. Hindi yan tinatanong. Huwag mo akong lecturean. Yung tanong ko is answerable by yes or no. Okay ba sa'yo Yes, yon? Naging okay po at some point. Yes or no? Yes po. Okay sa'yo? Yes po. Okay. Kung okay sa'yo, ano magagawa namin? Oo. Kasi unang-una Papa Jack po. Isang naging dahil nasabi kong yes po is siguro dahil na rin po dito sa bata. Yung pong may takot ako na parang dahil na-involved na po siya sa buhay ko. Napamahal na sa akin. Na kung sakali na maghiwalay kami, which is parang isang iglap lang pwedeng mawala sa akin yung bata. Di mo 2 anak ka? Meron Papa Jack. Pinapaalala ko lang sa'yo ha. Opo. Naintindihan ko yung Papa Jack. Oo naman. Pero hindi mo rin kasi mayali sa akin Papa Jack yung naging involvement ko sa bata. Which is tinuring ko ng parang tunay. Kahit dito sa bahay, sa mga magulang ko, tinuring ng apo nila. Na parang dugo na nila. Alam mo yung Papa Jack? Hindi po ganun kadali kasi. Kaya siguro dumating sa point na kaya yes yung nabanggit ko sa inyo dahil dun sa bagay na yun. Ngayon, dumating sa point Papa Jack na nagkaroon kami ng problema ng magulang ko, which is yung mother. Dahil nung nag-abroad siya, tinulungan ko o kung ano man may tulong ko Papa Jack. Para kasi ang plano niya, at ang sabi ko sa kanya, the way na parang makabalik ka or maayos natin dito sa side ko is, alam mo yun, pakita mo sa kanila kung nagbago ka na. Mag-provide ka na which is hindi para sa atin, para sa anak mo. Then nagplano kami Papa Jack na sabi ko bumili ka ng lupa then ako unti-unti ako magpapatayo ng kahit pa paano. Kahit na maliit lang na bahay. Kasi napamahal na ako sa bata Papa Jack which is yung bunso niya na lalaki. Na later on ka ako. At least may bahay, may titiran yung bata na kung ano mo. Kung naiintindihan mo ka ako yung point ko kasi may 2 anak ako. Kailangan natin gawin ito para sa bata. So sa madaling sabi, nasa abroad na siya ngayon? Yes, Papa Jack. Okay. And ayun nga po. Umalis siya dito and first week of November po ata. Papa Jack, parang gano'n.
Then first, second month niya is which is okay kami. Papa Jack. Nagpapadala siya para sa bata. Then yung plano namin na mag-ipon, ganito, ganyan. Then ikikip namin sa kung ano man, sa account. Pero yung mga sumunod na po na buwan until now, nagbago na po eh. Dumating na po sa point na alam mo yung parang nanglilimos ka ng time, Papa Jack. Yung oras. Minsan dinadahilan ko na lang yung anak niya, Papa Jack. Sabi ko, usapin mo na may anak mo. Ito ang tanong ko, Papa Jack. Tama po ba na 3 araw ka bago mag-reply sa chat? Hindi yan dapat ang tanong. Babaw ng tanong. Ano, Papa Jack? Hindi, meron pa po bukod dyan kasi may mga tanong po na hindi lang po yan, Papa Jack. Pero gusto ko lang po sanang malaman yung sasabihin niyo dahil kasi ako naging OFW ako, Papa Jack eh. Kahit gano'n ako ka-busy, pag dumating sa point na pamilya na ikausap, which is dapat, yun ang turing niya dahil siyempre naging kami. May anak na siya, ako nag-aalaga. Sana naman di sana dumadating sa point na 3 araw, Papa Jack, mag-good morning ka sa kanya. 3 araw bago sumagot. Dumating po sa point na yun. Kaya yung parang hindi ko alam kung may iba na naman siya or siguro. Dahil yun ang pakiramdam ko, Papa Jack, sa totoo lang. Na hindi ko lang talaga makonfirm. Na dumating pa sa point na kinakausap ko na pati kong side. Sabi ko, bakit ganito yung nangyayari mga kako? Ganito yan. Na pati yung anak niya kako. Minsan nahanap siya pag kinat ko. Tatawag ako mamaya after ng trabaho ko pero hindi po tatawag siya. Dumating kami sa point na gano'n, Papa Jack. Parang almost everyday gano'n po nangyayari na reply siya ng minsan na hindi naman dati. Nung first 2 months niya na almost everyday talagang andyan yan. Halos pati pagtulog, naka-open yan. Hanggang gigising nga po siya, bukas yung video call namin eh. Inaabot po ng ilang oras, 10 hours, 9 hours. Kaya, ayun nga po, ako OFW din po ako, Papa Jack. Kahit gano'n ako ka-busy that time, pag pamilya na itinag-usapan, makakausap ko. Nagbibigay ako ng time, ibig sabihin. Kasi ano lang naman po yan, sabi ko nga po sa kanya, hindi ka ba nagsisiyab, hindi ka ba kumakain, o hindi ka ba natutulog. Kasi mga panahon na yun, ilang segundo lang kung chat ka na, mag-update ka sa amin. O tawagan mo yung anak mo, anak, kumusta, ganito din. Dahil bata pa yung anak ni Papa Jack. Ayaw kong lumayo sa kanya. Dahil alam ko, lagi rin siya hinahanap ng bata. Kahit ganoon po yung nangyayari sa amin. Alam mo yun, dumating na sa point na parang wala na kami. Yung pakiramdam ko. Pero gusto ko sa bata, alam mo yun, yung hindi mawala yung magulang niya. Kaya yun ang lagi kong pinupoint sa kanya ako. Kung talagang wala na tayo ako. Unti-unti mo na ako yung inuupos ako. Nauubos na ako sa nangyayari. Hindi ka naman ganyan eh. Kilala kita. Pero sa mga nangyayari ako, huwag mo naman sanang ipagkait yung panahon sa anak mo. Ako. Kasi hindi pa nito eh. Hindi ka maintindihan ito. Pag-chat ka, sasabihin mo, mahal mo siya. Pag-chat ka, sabihin mo, babawi ako sa'yo na pag nakauwi ako. Anong alam ng bata? Ang kailangan niya, may makita ka, mag-usap kayo. Yun po ang lagi ko sinasabi sa kanya. Tinanggap ko na po na parang ito na naman eh. Wala na mangyayari. Parang mga previous ko, which is hindi ko naman din in-expect talagang yun ang buhay ka kung ano magagawa. Eh, ang akin lang naman, Papa Jack, hindi naman ako naging masamang karelasyon sa kanila. Dumating kami sa point kahit nagkaaway kami ng Papa Jack, hindi ko na, kasi never ako nanakit ng babae, Papa Jack. Kaya naman ang pinaka-prinsipyo ko talaga na kahit ganito lang ang sitwasyon, Papa Jack. May prinsipyo naman po. At nire-respeto ko sila. Kung nagkarelasyon ako, never po akong pumapasok sa ibang business. Yun po yung para sa akin. Kaya yung sarili ko, kung wala man sila, hindi naman masaktan kapag tinatanggap ko. Dahil siguro kung ito yung kapalaran ko ako, dahil ano magagawa ko? Ginawa ko naman ng dati. Hindi naman mali yung mga ginawa ko. Sabi ko sa sarili ko.
Kaya lang dumating sa point Papa Jack na alam mo yun natin sa point na talagang bakit? Alam mo yun yung papatanong ka. Sobrang sakit na to the point na alam mo feeling mo ito na pamilya. Kahit hindi ko anak, minahal ko. Sabi ko nga, gusto ko maging buo kami. Pero dumating nga sa point Papa Jack na ayun, inunti-unti ako yung parang una isang araw, sumunod, dalawa, naging tatlo. Tapos nagkakaroon na po siya ng dahilan na ganito ganyan, ganito ganyan. Yun, naramdaman ko na po. Hindi naman ako bata para dyan. Kaya sabi ko, wag mo lang kalimutan yung anak mo. Kaya dumating sa point Papa Jack this month yung kinat ko po yung pero bago ko kinat yung communication namin, sabi ko is pupunta ako sa magulang mo, kakusapin sila. Yun nga po is yung para bukas. Kasi hindi ko alam kung ano ang decision nila, kung nagkausap sila ng parents niya regarding sa bata, na which is yun ang kinakatakot ko Papa Jack na mawala sa akin. Sa totoo lang kasi pag sinabi nilang may iwan dito yung bata, then wala akong magagawa. Kahit gano'n ko kamahal yung bata, kailangan ko tanggapin. Kasi unang-una, wala akong karapatan sa bata. Yun lang po kasi pinangawakan ko Papa Jack, kaya dumating sa point siguro, yung nagpakatanga na lang ako na ito nga, dumating pa sa point na talagang ito na. Tinanggap ko na lang Papa Jack. Yun naman kailangan kong sigurong gawin. Ang tanong ko lang Papa Jack, pinaglaban ko siya sa magulang ko Papa Jack. Isang tanong ko, pinaglaban ko siya sa mother ko. Nasabi ko kasi nanindigan ako sa sarili ko nung mag-abroad siya. Nasabi niya, magbabago siya. Papakita niya sa magulang ko, kaya pinaglaban ko siya. Na which is talaga yung magulang ko is ayaw na sa kanya. Kaya nagkaroon kami ng parang samaan ng loob ng magulang ko. Yung mother ko Papa Jack. Kaya gusto kong tanongin sana sa inyo. Kung ano po ang may papayo niyo sa akin. Anong dapat kong gawin sa magulang ko ngayon sa nangyari. Ano na? Ang gulong tanong mo. Ano? Nagkagulo po kami kasi dito Papa Jack dahil sa kanya. Di ba, kaya nasabi ko nagalit yung magulang ko sa kanya. Ngayon, dahil nga sabi ko pinaglaban ko at isang rason ko is yung dahil sa bata. At isa, gusto ko maging maayos. Kaya nga tinulungan kong mag-abroad ng pangako niya, isa ayusin niya para makabalik po siya dito narinig ko na yan kanina. side namin. Narinig ko na yan kanina. Ano Opo. yung tanong mo? Ayun nga po Papa Jack, ano po ba ang dapat kong gawin para hindi ko alam kung paano ako magsisimula Papa Jack kasi isa ngayon sa totoo lang yung sa dibdib ko is hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa magulang ko Papa Jack. Kung paano ko i-approach, paano ko magsisimula, ano yung dapat kong sabihin sa kanila. Dahil talagang pinanindigan ko po yung babae sa kanila. Yung parang mas pinili ko yung babae sa kanila. Na dumating po sa point na ito na nga po yung nangyayari sa amin na totally cut off. Wala na po talagang communication. Talagang pinutol ko na po. Ako na po yung nagpitol Papa Jack kasi alam ko na po hindi naman po magiging ganun yung sitwasyon niya kung andito siya para sa amin na pamilya niya. Mga anong araw? A week ago, Papa Jack. Hindi yun ang tanong ko. Anong araw po? Tinatanong. Anong araw ko makakapagsalita? Ikaw, Papa Jack. Di ba? Pwede na ba ngayon? O gusto mo next week tayo? Hindi gugulang-gulo na kami dito. Pasensya na Papa Jack. Kasi ako sa totoo lang, dumating ko sa point na wala kasi ako nakakausap. Nagulong-gulo ako sa totoo lang. Kaya pasensya na po kung yung kwento ko is hindi niya masyadong maintindihan. Naiintindihan ko, Brad. Nagtatanong ka pero hindi ka man tumitigil para makasagot ako. Tuloy-tuloy ka lang. Okay po. Alam ko ako yung host Kaya pasensya na Papa Jack. Sorry po. Sige po, kayo na po. Yung tanong mo kasi relevant sa akin, no? Ang tanong mo ay kung paano mo approach nanay mo. Madali, nanay mo naman yan eh. Opo. Diba? Yung galit ng nanay mo naman ay dahil concerned sila sa'yo dahil naloko ka. Opo. Diba? Dahil nakipagtalik sa ibang lalaki, yung jowa mo habang kayo at pinagnakawan ka pa.
Yun po ang point. Opo. Tama, di ba? Kahit sino magulang, magagalit. Kahit sino, di ba? Ang malupit sa'yo, pinili mo yung pag-ibig, inilihim mo sa magulang mo, tinulong mo makapag-abroad. Tama? Opo. Oo. Tapos, according sa'yo, in your own interpretation, nagloloko na kasi nga 3 araw bago mag-reply. Tama, mali? Tama. Paulit-ulit mo sinasabi sa akin na may batang involved, may batang involved. Walang batang involved kasi ibabalik mo lang yung bata dahil hindi mo anak yan. Hindi mo kailangang antayin. Kasi hanggat nandiyan yung bata sa bahay ninyo, ang tingin ng magulang mo, kayo pa rin. Kung yun ang iniintindi mo, yung magulang mo, hindi naman sa dapat yung magulang mo mag-decide para sa'yo. Pero kung ang iniintindi mo yung magulang mo, ibalik mo na yung bata. Kasi yan ang link mo doon eh. Hindi mo, Kali. Hindi mo na kailangan pang antayin na kunin sa'yo yung bata. Ibalik mo na. You have no business harboring the kid. You have no business na nasa iyo yung bata. Hindi ikaw yung tatay. Papadyak, may sabihin lang po. Isinunod niya po kasi sa pangalan, pero which is hanggang ngayon, sabi niya sa akin is under process na mapupunta sa pangalan kay bata. Wait lang. Isinunod niya yung pangalan ng bata sa iyo, apelyido mo. Opo. Sabi niya, okay, wait lang! Sige po. May pinirmahan ka ba? Papadyak, wala. Wala yan. Joke yan. Joke yan. Charot yan. Wala kang pinirmahan. Balik mo na yung bata sa kanila. Pero okay, sige Papadyak. Maintindihan ko po. I mean, that's not even a request. It has to be a logical decision. Ibabalik mo yung bata sa kanila. Wala kang business na nasa iyo yung bata. That's kidnapping. Alam ko na hindi yon, pero with everything that's happening na, pwede kang kasuhan. Loko, mga baliktad ka pa niyan. Magkakaproblema ka pa lalo niyan. And eto po Papadyak, which is yung nanay naman kasi nag-agree na dyan sa'yo na lang. It does not matter. Okay. It does not matter. Ibalik mo yung bata. You have no business harboring the kid because that's not your child. Irregardless of how you feel towards the kid, you have no business na nasa iyo yung bata. Okay. Naintindihan ko. Ibalik mo yung bata sa kanila. That's the only way for you to move on. So you can Tama, cut Papa. all that. Kasi every time nakikita ko yung pusa bata. talagang buhay to. Oo. Hindi na ako makapagsalita. Sorry. Hindi ka naman nakikinig. Kinakausap kita. Nakikinig po. Hindi ka nakikinig. Sorry po. Nakikinig. Sige, ikaw na. Go. Ayun po, Papadyak. Salamat. Kasi sa totoo lang, yan talaga ang tumatalo sa dibdib ko, Papadyak, na sa totoo lang, wala ko ibang makausap. Sa totoo lang, yung bata lang po. And kahit yung nag-iisang best friend ko po na lalaki dito, which is parang nagkaroon kasi kami ng tampuhan din. And wala akong mapaglabasan eh. Kaya dumating sa punto parang napunta ako dun sa isang batch no, na which is elementary days na nasa ibang bansa sa Dubai po. Yun lang po ang nakakusap ko sa ngayon. Kaya medyo parang magiging okay ako na anyway, kailangan ko talagang i-resolve ito. Tama po yung sabi niyo. Kaya kahit sa magulang ko po sa totoo lang hindi kami nag-uusap. Nasasaktan din po ako sa bagay na yun. Kasi ako, pinalaki naman po akong mabuting anak, Papadyak, sa totoo lang. Hindi naman po ko yung taong kan dahil ako marunong ako sa buhay. Wait lang, Kali. Mamaya na yan. Wala namang point sa pinag-usapan natin yung part na yan. Pwede bang ako naman? Opo.
Pwede okay ba yun? Yung pwedeng titigil ka muna, ako naman. Sige po. Um, first order of the day tomorrow, ibalik mo yung bata sa kanila. Wala kang business na nasa iyo yung bata. Hindi po pwede na kinut ko na po yung communication sa kanya, hindi na kami nag-uusap pero nasa iyo yung anak niya. Charot mo lang yon. The fact that you're keeping the child in the premise na mahal ko kasi napamahal na sa akin eh. Ibig sabihin nun, gagamitin mo yan para meron siyang pangangailangan sa'yo para mag-reach out siya. Kasi anak niya yan eh. Ibalik mo yung bata ron. So you can cut all communication. So once and for all, maitama mo yung buhay mo. That's number one. Number two, makes me sad, di ba, na parang arit na arit ka na mahal mo yung bata. May dalawa kang anak, Brad. May dalawa kang anak eh. May dalawa kang anak na parang wala sa kwentuhan natin ngayon. Doon ako nabubuisit eh. May dalawa kang anak eh. You have 2 kids, flesh and blood. Walang masama kung mahal mo yung anak ng jowa mo o ng ex mo na ngayon. Pero my God, para yan na maging dahilan ng yung focal point na kwentuhan natin. Tapos yung anak mong dalawa parang wala sa buhay mo. Parang, are you out of your mind? Alam mo, one day ihihingi mo ng tawad sa dalawang anak mo yan. Bakit parang gusto mo pang naandyan ka sa naalagaan mo yung anak ng ex mo kaysa yung anak mong sarili yung pagkaabalahan mo? Hindi kaya dahil dyan kaya bad trip nanay mo sa'yo? Kasi kahit ako nanay mo, mapipikon ako sa'yo eh. Gusto mo itama buhay mo, itama mo ng buong buo. Cover all your bases, di ba? May negosyo ka. May anak kang dalawa. You're supposed to do it for your children. Niloko ka na, Brad. Okay na yon. Kung kaya mo magpatawad after ka maloko, congratulations to you. Mabuti puso mo. That's okay. That's fine. Marunong ka magpatawad. That's completely okay. That's good. Pero ang claim mo ay gusto mo nang makipaghiwalay pero ayaw mo balik yung anak niya. Tapos magtatanong ka kung bakit parang yung nanay mo galit sa'yo. Malamang, gawain ba yan ng isang 42 anyos na lalaki? Diba? Gawain ba yan isang 42 years old na tatay? Bukas na bukas, ibalik mo na yung anak niya. That's the right thing to do. Tapos ayusin mo yung business mo. Nagpagura mo yan. Iginapang mo yan. Baka mamaya malugi yan kasi wala ka sa ulirat, wala ka sa focus. Mapapabayaan mo yan eh. Tama mali? Tama mo. Kasi pag tayo eh. Focus ka sa negosyo mo. Pero you don't only do it. You don't only do it for yourself. Do it for your 2 children. Ano 'yon? Papa Jack.
Pwede po ako magsalita. Yes po. Actually, itong dalawang anak ko, hindi naging parang may something sa amin ng mga. Alam nila kung paano ko silang minahal. Alam nila yung kaya hindi lang po dumating sa point na parang kaya hindi ko sila dinidiscuss is dahil hindi naman po sila yung gusto ko sanang tanongin sa inyo. Sa side po ng mga bata, nasa akin po yan. Simula nag-iwalay po kami. Oo, kaya nga. Yung O, marriage di ibig ko. sabihin, kahit mawala yung Gina- kahit mawala sa iyo, Opo, sa piling mo yung opo. anak ng ex mo, ibig sabihin, Brad, kasi yun ang point mo kanina pa eh. Iba na yung bata kasi ganito. Brad, kahit mawala yan, may dalawa ka pang anak. May pupuno nung yung pangungulila mo sa pagkakaroon ng anak kasi may tatalagang anak ka. Yun ang point ko. Oo, naintindihan ko Papa Jack, pero sana hindi kasi din ganun kadali Papa Jack, alam mo yun. Oo, pero Una, lang din po ako hindi kasi ganun ka, involved Brad, dito. Brad, no. Pati No. Stop. magulang ko. No. Ayoko marinig yan. You're creating an alibi para ma-justify mo na ayaw mong ibalik yung bata. Brad, let's not go there. You have no business having the child on your custody dahil di mo anak yan. You have no business. Naintindihan ko po. First order, para sa iyo rin yan. Para finally maka-move on ka na. Salamat po. Salamat po pala. Ano mo ito, pare ko, makinig ka. Ito, total, nag-agree ka na, no? Hindi naman sa gusto natin maging sexist no ngayong gabi, ano. Pero, Brad, baka gusto mong pangalagaan naman yung kakaunting pride at dignity mo bilang lalaki. Parang baka gusto mo magkaroon ng kaunting respeto sa sarili mo naman. Niloko ka na kipagtalik sa iba. Okay na yun. Sige, papalakpakan ka na namin kung talagang gano'ng kabuti ang puso mo at kaya magpatawad. Pero ang linaw naman eh. Ang linaw naman na nasa abroad tapos wala nang interest sa'yo. Pinipilit mo pa sarili mo. Hindi, wala ka bang respeto sa sarili mong dignidad? Diba? Hindi mo ba kayang bigyan ng kaunting respeto sa sarili mo? You get the point? Opo. Yeah. Salamat po. Thank you po. You have alam mo ikaw, Kali, you have a good heart, no? Mabuti ang puso mo. Isang magandang bagay yan. po. Oh, pero may katangahan kang taglay. Yun ang pangit dito eh. Salamat din po. Naintindihan ko naman din po. Totoo yun. naman, oo. Di ba? And hindi ko kakahiya yun. Dahil pag nagmahal tayo, minsan talaga nagiging tangan Huwag mo tao. akong lecturean ng ganyan, di ko kailangan marinig yan. At hindi tamang ipangatwiranan mo yan dito kasi yung katangahan mo wala sa lugar. Huwag mo sabihin sa akin yan. Hindi ka kabaya-bayani sa tingin ko ngayong gabi. Opo, naintindihan ko. Yung pagpapakatanga para sa tamang tao yan. Alam mo naman yun, kinikwento ko lagi sa inyo dito yan, di ba? Requirement ng pag-ibig ang katangahan para sa tamang May post na rin tao. po. Tama? Pero paano mo po, Papa Jack, paano mo masasabing tama yung tao para Pag di ka niloloko, pag hindi nakikipag-sex sa iba at sa dalawang lalaki pa, Hindi, from the very start, ibig ko sabihin, Papa hindi, Jack. we masasabi will din. never know. Wala namang ano yun. Ayun nga po. We will never know. Kaya Kasi lang yung ikaw, sa side ko naman po, Papa Jack. Brad, kasi kaya lang ikaw, nalaman mo na. Yun ang pagkaiba, pangangatwiranan pa ni Kali eh. Teka, asan ba yung eskopita ko? Ulit ka. Pang-ibon.
Alam ko yan, Papa Jack. Pang-ibon yan. Bawal barilin ng mga ibon. Huwag niyo saktan yung mga ibon. Pamangga lang sa amin yan. Yan ang babaril ng mangga. Hindi mo naman patatamaan, Papa Jack eh. Tumigil ka. Huwag niyo magamin sa ibon. Walang ginagawa sa inyo mga ibon. Tumigil kayo. Ayun po. Salamat pa rin, Papa Jack. Kahit pa paano. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung anong gagawin. Kasi bukas, sa totoo lang talaga pupunta ako sa kanila. Dahil, Dali mo na yung yun nga po, bata. nagkaroon kami ng kasunduan. Dali Kapo mo kasama ko po talaga, Papa Jack. Iwanan mo na Pero lang. to the point na hindi ko pa nga po alam kung ano yung, kaya nga sabi ko kanina, kailangan ko ng payo mo kung anong dapat kong Ikat mo gawin. na yung communication ng buong buo. Do it for yourself. Do it for your other 2 kids. And do it for the relationship na meron kayo magnanay. Sige. Nagkakaintindihan tayo. Salamat, Papa Jack. Malaki yung tulong na nagawa niyo, Papa Jack. Sige, pag yumaman ka na, papadala ko yung bill sa'yo. Tonight, di mo na sisingilin. Okay, Papa Jack. Sige, ha? Sige. Thank you, Papa Jack. Mag-ingat ka, ha? Bye-bye. Kaya din po. Salamat.